Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng Ang Balita Ngayon. Baka akala nila nagbibiro kami. Ito, pahayag ito ni Attorney Ferdinand Topacio, babala sa mga kritiko na mayabang daw na bumabatikos sa Korte Suprema yung desisyon pagbasura sa impeachment case ni VP Sara. Dito, baka akala nila nagbibiro kami. This coming Wednesday, may sasampulan na kaming isang napakayabang magsalita laban sa Supreme Court ng isang petition for contempt. Isa-isahin namin kayo, Attorney Ferdinand Topacio, PDP Laban Impeachment Spokesperson. Talagang totohanan. Salamat, Attorney Topacio. Palaban talaga. Petition for contempt. Ito na. Mirisi. Sabi ni VP Sara, ang gaba dili magsaba. Itong mga kongresista, sila ang palaging nagko-contempt. Kaya nung 19th Congress, ang dami nilang pinakontempt, pinakulong. Pinaka matagal na nakulong si Colonel Grijaldo, 6 months. So ito na ngayon, pagbubukas ng 20th Congress, yun na naman. Sila pala ang unang mabigyan ng petition for contempt. So, hindi pinangalanan ni Attorney Topacio sino yung uunahin nilang kritiko. Mayabang daw magsalita laban sa Korte Suprema. So kayo, sino sa tingin nyo ang uunahin? Isa-isahin namin kayo So, ang mga nagbigay ng pahayag laban sa desisyon ng Korte Suprema, madami-dami rin sila. May mga senador, may mga kongresista, kailang iba-iba yung level ng ano. Ang mga mild lang ba, freedom of expression, pwede lang ito. Para sa akin na ito para sa akin lang. Senator Soto, sabi lang niya na pag-aralan ko ito, legal luminary, nag-advise sa akin na pwedeng i-disregard ang pwedeng i-disregard ang desisyon ng Supreme Court. So okay lang 'yon. Si Senator Bamakino, para sa akin, sabi niya na hindi, itutuloy pa rin namin ang impeachment trial dahil kami talaga, senator, judges, kami, ituloy namin, trabaho namin yan. To me, okay lang yun. Kasi opinion lang yan yun. Sino pa? Si Senator Erwin Tulfo, ganyan din. Dapat matuloy. Senator Hontiveros, para sa akin, okay lang yun. Dahil nung una, naguguluhan ako. Pangalawa, sabi niya, nadidisturb ang aking kaluluwa. To me, okay lang yun. Walang problema. Freedom of expression yan. Sino pa ba yung mga nagpapahayag ng pagka-disgusto? To me, si Congressman Shell Jokno, okay lang din yun. Yung sabi niya na, anong sabi niya? Talo ang taong bayan sa desisyong ito. Talo ang pananagutan. Wala akong nakikitang cause for contempt sa mga ganon. Sa akin lang, opinion, may tatlong nagsalita laban sa desisyon ng na medyo baka. Hindi ako abogado baka lang. Sila ang kandidato na sasampahan ng kaso ni na Attorney Topacio, ang PDP. Number 1, pinakamabigat yan, si Congressman Sendanya, yung sabi niya na inaakusan niya
ang Supreme Court na prinoprotektahan si VP Sara Duterte. They are serving, the justices are serving the interest of the Duterte. Medyo ano na yon, mabigat na yon. Tapos tinawag pa ni Congressman Sindanya ang Supreme Court na Supreme Cuddler. C-O-D-D-L-E-R, Cuddler. Cuddler yung tinatago, kinukonsinte, prinoprotektahan ang mga Duterte. Kaya Supreme Cuddler of the Philippines, mabigat yun. Yung sinabi niya na posibleng sasampan nila ng impeachment, okay lang yon. Kasi karapatan naman ng kahit sinong Pilipino, isang kongresista na magsampa ng impeachment. Dahil impeachable man ang mga Supreme Court Justices. So yan, yung mabigat na salita laban sa Supreme Court, Congressman Sindanya. Sa paningin ko lang, opinion ko lang ito, I might be wrong. Pangalawa, si Congresswoman Leila de Lima, sabi niya na one-sided. Medyo mabibigat yung ex-parte decision yan. Wala, hindi niya pinakinggan. But later on, nag-apologize siya. So, ibig sabihin, aminado si Congresswoman de Lima na kapag bitaw siya ng hindi magandang salita, kaya humingi siya ng apology. The fact na nag-apologize siya, tingin ko, baka hindi yon sapat para makaiwas siya sa responsibility. Kaya sabi niya, I take full responsibility for these words of mine. Kaya believe ako kay Congresswoman de Lima. So, sa tingin ko, opinion ko lang, baka kandidato rin siya na sasampahan ng kaso, petition for contempt. Pangatlo, si Senator Kiko Pangilinan, may nabanggit siya na pardon my language, sabi niya. Humingi siya kaagad ng paumanhin pardon my language, dahil kinakapon o pinupusasan na kami ng Korte Suprema. Di ba? Mabigat yun. Kinapon, pinusasan. Dahil yung impeachment daw yan ay trabaho ng mga senador, kongresista, bakit pinapakialaman ng Korte Suprema? So, yun lang. Tignan natin. Sa Miyerkules, petition for contempt sa mga mayayabang na kritiko sa desisyon ng Korte Suprema. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng lakatan saging at saka Arabica coffee. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang among saging lakatan nga namunga bisan waray abono. O mo ni ang among unang tanom nga saging lakatan. O tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa, namunga bisag walay abono. So karon nananumi og lakatan nga ginaabonuhan. So mas nindot ang among ginaabonuhan kay tambok og dali pod siya nga mangunod so atong bisitaon. Og karon mao na ni ang among saging lakatan nga ginaabonuhan. So makita gid nato nga hapit na siya mamunga og mga dagko na pod siya. Og karon nagaabono na pod mi. Kay para nga mas dali pa gyud mamunga ang among saging lakatan. Ingani nga pag-abono nga amurang tabunan og yuta para nga dali siyang mukuan sa punuan. Og kini ang among saging lakatan 240 ni tanan. So daghan-daghan gyud og gawa sa saging nga lakatan nga among tinanom, nananom pa gyud mi og kape kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. Karon mo na ni ang kape nga among tanom pod. 350 ang among itanom nga kape. So among lakatan 240. O karon naga-spray na pod mi og puradan pang patay sa insekto. So salamat kaayo sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom namo og
lakatan og sa pagsuporta sa kape nga among pagpananom og labi na sa abono nga aron dali mangunod ang among tinanom. So salamat kaayo sa nagsuporta ug ang Ginoo may magapanalangin kaninyo. God bless.